Ang simula, si Coach Ina ay isinilang sa sikat na angkan ng Uzumaki sa Uzushio-gakuri, lugar kung saan nalugmok sa digmaan, kaya hinangad niya ang pang-araw-araw na kapayapaan. Sa murang edad, ipinadala siya sa Konoha at nag-aral sa akademya. Nais na magbigay ng magandang unang impresyon, ipinahayag niya sa kanyang klase na siya ang magiging unang babaeng Hokage. Natawa ang ibang mga bata sa kanyang pahayag at tinawag siyang kamatis dahil sa kanyang bilog na mukha at mapulang buhok. Ito ay nagtulak sa kanya na sumabog sa galit at paliparin ang mga batang nang asar sa kanya. Bukod pa sa kanyang mapulang buhok na lumilipad ng ligaw habang ginagawa niya ito, ay nagbigay sa kanya ng palayaw na red hot-blooded habanero. Nalaman kalaunan ni Coach Ina kung bakit niya kailangang iwanan ang kanyang tahanan sa Uzushio-gakuri at pumunta sa Konoha. Dahil sa kanyang kakaibang chakra, siya ang magiging susunod na Jinchuriki ng siyam na buntot na demonyong lubo. Natakot si Coach Ina sa ideya, ngunit naaliw siya ng kasalukuyang Jinchuriki noon ng siyam na buntot, si Mito Uzumaki. Bago maisagawa ang paglilipat, pinayuhan ni Mito si Coach Ina na ang pag-ibig lamang ang paraan upang mapaamo ang demonyo. Nang siya ay mga 12 taong gulang, si Coach Ina, na ngayon ay isang genin, ay dinukot ng Kumo Gakuri, na nais gamitin ang kanyang kakaibang chakra upang makakuha ng kontrol sa siyam na buntot. Habang inihahatid nila siya sa Kumo, palihim niyang kinuha at iniwan ang mga hibla ng kanyang mapulang buhok upang markahan ang kanyang landas na may pag-asang may makakahanap sa kanya. Si Minato Namikaze, isa sa kanyang dating kaklase na pinaniniwalaan ni Coach Ina na isang duwag, ang nag-iisang nakapansin nito. Matapos siyang iligtas, sinabihan niya si Coach Ina na lagi niyang hinahangaan ang kanyang mapulang buhok. Dahil pinatunayan ni Minato na hindi siya duwag, tinanggap siya at nagustuhan ang isang bagay na kinapopootan niya sa kanyang sarili, si Coach Ina ay umibig kay Minato. Ngayon ay itinuturing ang kanyang mapulang buhok bilang ang pulang sinulid ng kapalaran na nagdala sa kanilang pag-iibigan. Sa huli, ang pagmamahal ni Minato ang nakatulong sa kanya upang mapagtagumpayan ang siyam na buntot. Habang lumalaki siya, si Coach Ina ay naging kilala sa kanyang kagandahan at natatanging estilo ng nanjutsu, kasama ang fuinjutsu ng kanyang angkan. Sa isang punto, nagpakasal si Coach Ina kay Minato. Pagkatapos ay naroon siya upang masaksihan ang inaugurasyon ng kanyang asawa bilang ika-4 na Hokage. Binantayan siya ng nangungunang estudyante ni Minato, si Kakashi Hatake, sa ilalim ng utos ni Minato. Sa gitna ng kanyang pagbubuntis, ang mga magulang na umaasa ay nagpasya na pangalanan ang kanilang anak na si Naruto ayon sa pangunahing tauhan sa unang aklat ni Jiraiya. Nang tanungin ni Jiraiya kung sigurado sila rito, na sinasabi na ito ay isang pangalan na naisip niya lang habang kumakain ng isang mangkok ng ramen isang araw, sinabi ni Coach Ina na ito ay isang magandang pangalan. Inaprobahan pa nila si Jiraiya na maging ninong ni Naruto. Umaasa rin si Coach Ina na ang kanyang anak at ang bunsong anak ng kanyang kaibigan na si Sasuke Uchiha ay magiging magkaibigan sa hinaharap. Dahil ang selyo na nagpapanatili sa siyam na buntot sa loob ng katawan ni Coach Ina ay magiging pinakamahina sa panahon ng panganganak, ginawa ang mga espesyal na kaayusan. Lihim na aalis si Coach Ina sa nayon at manganak sa isang liblib na lugar. Tutulong si Minato na mapanatili ang selyo at ang anbo ang magbabantay sa lugar. Di nagtagal matapos ipanganak si Naruto, natagpuan sila ng isang lalaking nakamaskara. Pinatay ng lalaking nakamaskara ang anbo, si Biwako at si Taji, at dinukot ang bagong silang na sanggol na si Naruto, na nagbanta na papatayin ito. Nakuha ni Minato si Naruto pabalik, ngunit nagbigay ito ng pagkakataon sa ninjang nakamaskara na makatakas kasama si Coach Ina. Nais na gamitin ang siyam na buntot upang wasakin ang Konoha. Pinalaya ito ng lalaking nakamaskara mula sa katawan ni Coach Ina. Ang sigla na likas sa angkan ng Uzumaki ay nagpahintulot sa kanya na mabuhay sa pagkuha, bagaman siya ay lubhang humina dahil sa karanasan. Sinubukan ng ninja na nakamaskara na tapusin si Coach Ina gamit ang siyam na buntot, ngunit nailigtas siya ni Minato at dinala kay Naruto, kung saan siya nanatili habang si Minato ay tumulong sa pagtatanggol sa nayon. Upang ihinto ang pag-atake ng siyam na buntot, napilitan si Minato na dalhin ito sa kinaroroonan nina Coach Ina at Naruto. Habang humihina pa rin, ginamit ni Coach Ina ang kanyang lumiit na chakra upang pigilan ang siyam na buntot.
Sa kabila ng takot na ang trauma ay papatay sa kanyang kasalukuyang kalagayan, kusa siyang nagboluntaryo na ibalik ang 9 na buntot sa kanyang katawan upang mamatay ito kasama niya. Handa siyang isakripisyo ang kanyang sarili para kina Minato at Naruto, ang kanyang pasasalamat sa kanila sa pagbibigay sa kanya ng napakasayang buhay. Iminungkahi ni Minato ang paggamit ng Dead Demon Consuming Seal sa 9 na buntot at isil ito kay Naruto, pinipiling maniwala sa kanya bilang isang ama. Dahil ito ay nangangahulugan din ng kamatayan ni Minato, at dahil dito ay magbibigay kay Naruto ng kakilakilabot at malungkot na buhay, natural na tumutol si Kushina. Si Minato, habang nauunawaan ang kanyang mga alalahanin, kumbinsido siya na ito ay para sa ikabubuti dahil naniniwala siya kay Naruto, at ang paggawa nito ay magpapahintulot din kay Kushina na makita si Naruto kapag siya ay mas matanda na. Matapos isil ni Minato ang yin half ng chakra ng 9 na buntot sa loob ng kanyang sarili, ang demonyo ay lumiit at nawala ang mga tanikala. Na-realize ang mga intensyon ng Hokage. Ang lumiit na 9 na buntot ay sinubukang patayin si Naruto, ngunit pareho ni Minato at Kushina ay gumamit ng kanilang mga katawan upang protektahan siya. Habang ginagawa ni Minato ang pagselyo, at nasa bingit na ng kamatayan, sinabi ni Kushina kay Naruto kung gaano niya ito kamahal at binigyan siya ng kanyang pinakamagandang payo para sa hinaharap. Ang kanyang huling gawa sa mundong ito ay ang punuin ang kanyang anak ng maraming pagmamahal hanggat maaari. Pagkatapos, sinelyuhan ni Minato ang natitirang chakra kay Naruto. Bago mamatay, lumitaw ang ikatlong Hokage at sinabi ni Kushina kay Hiruzen ang pangalan ng bata, at nagmakaawa sa matanda na protektahan si Naruto. Salamat sa panonood, magpatuloy sa kasunod na bahagi.